Magpapatuloy ang istorya kung saan tuluyan na nga na natanggal ang mask ni Delilah sa muka. Sa nangyari ay agad na may nakakilala rito kaya agad na nagtungo ang mga tao upang magpa-autograph. Samantala si Delilah ay tumingin lang sa ating bida. Sa pagtingin nito sa bida ay agad na napagtanto ng bida na talagang ito raw si Delilah ang sikat na singer. Habang nagsaad si Delilah na humingi ng tawad sa kanyang mga fans dahil may concert pa raw siya mamaya kung kaya di raw pwede na manatili pa siya sa lugar. Habang napapaisip naman ang bida kung nagkataon lang raw ba ang lahat na naroon si Delilah o di raw kaya na plano ito para siya ay mapatay. Pero di na raw niya kailangan pa na alalahanin ang bagay na yun dahil sa oras raw na malapitan niya ito ay agad na magpapakita ang sistema sa ganung paraan raw ay makikita niya kung assassin raw ba ito o hindi. Pagtapos lumipas ang ilang sandali sa arena kung saan magtatanghal si Delilah ay nakarating na ang ating bida sakay ng isang taxi. Sa pagdating nito ay nagtanong si Wuswang kung bakit raw ba na-late ang bida magsisimula ng araw ang concert. Sinagot lang naman siya ng bida na ayos lang raw hanggat di pa talaga nagsisimula ang palabas. Pagtapos ay nagabot ng gintong tiket si Miss Han sa bida na kung titignan ang tiket ay malalaman na agad na isa itong mahal na tiket. Sa nakita ay nagsaad ang bida na kung magkano raw ba ang tiket na yun dahil parang special nga raw ang tiket sa itsura pa lamang. Sinagot siya ni Miss Han na di naman raw gaanong mahal mga 60,000 lang raw. Sa narinig ay naisip ng bida na kung ganun raw pala na 20,000 kada isang tao. Sa narinig ay nagsaad si Miss Han na mali raw ang bida dahil 60,000 raw ang presyo nun sa isang tao lamang. Sa narinig ay naisip na lang ng bida na grabe naman raw samantalang may mga mahihirap raw na malapit ng mamatay sa gutom. Pagtapos ay pumasok na nga sila sa loob kung saan sinabihan ng isa ang hangal na tignan raw nito ang dalawang babae na kasama ng bida sobrang ganda nga raw ng mga ito. Sinagot siya ni Mr. Jiang na tama raw ang kanyang kasama maganda raw ang mga ito pero kilala raw niya ang kasamang lalaki ng mga ito. Pagtapos ay lumapit ang bida sa kanila at naupo. Samantala galit na nagsabi ang hangal na ang lakas naman raw ng karapatan ng bida na magtungo sa kapital. Sa narinig ay sinabihan siya ng bida na grabe naman raw ang pagkakataon na nagkita sila ng hangal na kalimutan na raw ba nito kung gaano kasakit na tinalo niya ito noon. Pagtapos makikita ang kamay ng bida na parang may gagawin kung kaya makikita na nabahala ang hangal sa nakita dahil ang akala niya ay sasaktan siya ng bida. Sa nakita ay tinanong siya ng bida na kung ano raw ba ang problema inaayos niya nga lang raw ang kanyang buhok. Habang sa isip ng hangal na teritoryo raw niya ang lugar na yun kung kaya paano raw ba na ang gaya ng bida ay makapasok sa kanyang teritoryo di raw niya dapat hayaan na malaman ng iba ang pagkatalo niya sa bida dahil kapag nalaman raw ng mga ito ay wala na raw siyang magagawa. Samantala natigilan ito nang nagtanong ang kanyang katabi kung kilala raw ba ni Mr. Jiang ang bida. Sinagot siya ng hangal na malamang raw na kilala niya ito nga raw ang sikat na si Mr. Yan kumita lang raw ito ng maliit na pera pero iniisip na raw agad nito na maaari ito na pumunta sa kapital para magpakita ng kayamanan. Dagdag pa ng hangal na iba raw ang lugar na yun kaya mungkahi raw niya na wag gumawa ng gulo o magpakitang gilas ang bida dahil kapag ganun raw ay di raw niya masasabi kung makakaalis pa raw ba ng lugar ang bida. Sa narinig ay nagsaad ang bida na tinatakot raw ba siya ng hangal na kaligtas nga raw siya sa tangkang pagpatay sa kanya nung nakaraan kung kaya baka raw na ang hangal ang may gawa nun. Pagtapos ay sinabi pa ng bida na tinandaan na raw niya ang sinabi ni Mr. Jiang ngayon kaya kapag may masama raw na nangyari ay sasabihin raw niya agad sa mga pulis na hulihin ito at alam raw niya na ito ang naglagay ng bounty sa ulo niya. Sa narinig ay nainis si Mr. Jiang dahil nagbibintang raw ang bida nang wala namang katunayan sino raw ba ang balak na magpapatay sa bida kailangan pa raw ba niya na gumawa ng palihim na atake. Pagtapos naisip pa nito na may gusto raw pala na pumatay sa bida dapat lang raw talaga ang bagay na yun dahil masyadong mayabang nga raw ang bida pero nakakainis lang raw na ang tanga ng assassin dahil nagawa pa ng bida na mabuhay sa mga ito. Dagdag pa nito habang may katakot-takot na mukha na kung di nga raw niya kaya na harapin ang bida maaari naman raw na ang ibang tao ang gumawa ng bagay na yon. Samantala nagtanong si Miss Han sa ating bida na kung may bounty raw ba talaga na nilagay ang iba sa bida. Sinagot sila ng bida na di naman raw ganun kaseryoso inasikaso na raw niya ang bagay na yon at nagpasalamat rin daw siya sa dalawa dahil inasikaso na rin daw ng mga ito ang ginawa niya pagtapos. Nang nagtanong si Wuswang na dahil raw ba na di nagtagumpay ang assassin nangangahulugan raw ba yun na di na rin tuloy at natanggal na raw ba ang bounty sa ulo ng bida. Sinagot siya ng bida na di pa raw dahil ang alam raw niya na sa oras na gusto na tanggalin ang bounty sa ulo niya kailangan pa raw na magbayad ng malaki ng nagpost kaya sigurado raw na di pa iyon tatanggalin ng kung sino man.
Habang sa isip ni Miss Han na sinakripisyo raw ng bida ang 10 taon na cultivation nito dahil sa kanya at kapag naging mahina raw ang bida dahil sa bagay na yun ay sisisihin raw niya ang kanyang sarili. Samantala nagsaad si Wuswang na di na raw dapat niya inaya ang bida na manood ng concert, masyadong delikado raw kaya kailangan na raw nila na bumalik. Sa narinig ay sumagot ang bida na ayos lang raw, kailangan na lang raw nila na magsaya sa concert dahil wala raw na mangyayari. Sa isip pa ng bida na ang mahal nga raw ng tiket, pagtapos sasabihin raw nito sa kanya na umalis di raw niya gagawin ang bagay na yun dahil kailangan raw niya na panoorin ang concert. Sa nakita ay naisip ni Wuswang na napakakalmado pa rin daw ng bida kahit na nasa delikadong sitwasyon ito, talagang alpha male raw ang bida na kahanga-hanga. Sabay taas ng favorability nito sa isa, kasalukuyan favorability 96 points. At dahil din sa pag-abot ng favorability nito sa 76 na ay mabibigyan ng 10 strength points ang bida. Maya-maya ay magsisimula na ang concert kaya agad na natumingin ang bida sa stage, nakita nito si Delilah na parang anghel sa kagandahan. Habang maingay ang crowd sa pagpapakita ng kanilang idol. Pagtapos ay sinimulan na ni Delilah ang kanyang pagkanta. Nang nagsaad ang hangal na ang pinakamagaling raw talaga ay si Delilah at kapag naging kasintahan raw niya ito ay di na raw niya ito papakawalan at mamaya raw ay yayayain niya ito na kumain. Sa narinig ay nagsaad ang bida na ano raw ba ang nakakahanga sa isang lalaki na umaya sa isang celebrity na kumain, ang dapat raw ay ang celebrity ang umaya rito na kumain. Sa narinig ay nainis na lang ang hangal na nakatingin sa bida. Sa nakita ay sinabihan lang siya ng bida na huwag magsalita ng kung ano-ano, ang tanong raw ay kung yayayain raw ba talaga ito ni Delilah na kumain mamaya, habang wala naman raw siyang pake kung imbitahin raw ba siya nito o hindi, gaya raw ng sinabi ng hangal, normal na tao lamang siya. Dagdag pa nito na alam raw niya na makapangyarihan raw ang pamilya ni Mr. Jiang kaya gusto raw niya na makita kung mapapakita raw ba ni Mr. Jiang ang bagay na yun ngayon. Sa mga narinig ay makikita na nalugmok ang hangal habang pinagagaan ng kanyang katabi ang loob nito. Samantala habang nag-uusap ang mga ito ay patuloy ang mga tao na humahanga sa kanilang idolo. Pagtapos ay nagsaad si Wuswang na sinabi sa bida na lalapit raw sa kanila si Delilah para raw makipag-interact sa mga fans. Pagtapos makikita si Delilah na nakikipagkamay sa mga fans nito nang matigilan ito nang nakita niya ang bida na isa sa mga nanunood. Pagtapos makikita ang information ng babae, pangalan Delilah Hathaway. Nasa edad ng 23. Height 175 cm, weight 60 kilo, appearance 9.8, may kasalukuyan na favorability sa host na 0. Ang paggawa ng relasyon ng sistema ay matagumpay at kapag nagawa ng bida na mapaabot ang favorability ng babae sa 75 ay makakatanggap ito ng 10% na balik na perang magagastos nito sa babae. At 60 strength points na magagawang mapalakas ang bida sa maraming larangan ng lakas. At makakatanggap rin ang host ng mga kasanayan sa music composition, master level singing, master level acting, master level dancing, expert level charm, kasanayan sa wikang Chinese, Korean, Japanese at English. Sa nakita ay nalaman ng bida na di raw pala kabilang sa mga assassin si Delilah, masyado lang raw siya na nag-iisip pero pakiramdam pa rin daw niya na may kakaiba sa babaeng iyon. Ibig raw niya na sabihin ay napakagwapong lalaki raw niya pero 0 pa rin daw ang favorability nito, matapos ang lahat tingin raw niya na may malaking problema raw talaga sa babae. Dagdag pa nito na dapat raw ba na iwasan niya ang babae na yun para raw maiwasan ang panganib sa hinaharap, mabuti raw na mag-ingat kesa ang magsisi. Samantala sa ginagawa na reaksyon ng bida ay natatakot na ang hangal, sa isip pa nito ay nagtataka siya kung bakit raw ba bigla na lang naging nakakatakot ang aura ng bida ng biglaan. Maya-maya ay natapos na ang concert kung saan nagsasabi si Wuswang na ang magandang pangyayari raw talaga ay mabilis lang na matapos pero talagang napakaganda raw ni Delilah. Nang matigilan ng mga ito dahil nagsabi ang isang lalaki na ang mga VIP raw ay makakatanggap ng album na may pirma raw mismo ni Delilah. Sa narinig makikita na namula ang hangal sa likod na makakatanggap sila ng album na may pirma ni Delilah. Sa narinig ay labis ang saya ni Wuswang na nagtanong kung maaari raw ba na makatanggap rin siya. Nang nagsaad pa ang lalaki na may dagdag na gantimpala pa raw sa mga album. Sa narinig ay nagtanong si Wuswang kung anong klase raw ba ng gantimpala ang tinutukoy ng lalaki, dagdag pa ng bida na talagang mahusay raw ang paraan ng mga ito, isang iced tea raw ba ang tinutukoy ng lalaki. Ngunit pagbukas ng bida sa album na natanggap niya ay may nakita ito na isang gift card, pagtapos ay naging masaya ang lahat para sa bida habang di alam ng bida kung bakit ganon. Pagtapos binati ng lalaki ang bida dahil ito raw ang nanalo ng grand prize, ngayon may pagkakataon na raw ang bida na makasama si Delilah sa isang dinner at makakasama raw ng bida ang idol nito ng malapitan. Sa nangyari ay nagsaad si Wuswang na talagang swerte raw ang bida.
Samantala napapaisip ang bida na talagang may kakaiba raw sa nangyayari pero may naisip raw siya paano raw kaya nagamitin niya ang hangal bilang test subject. Pagtapos nagsad ang bida na narinig raw niya na balak na imbitahin ng hangal si Delilah para lang kumain pero malas raw ito dahil siya raw ang nakakuha ng pagkakataon na makasama ito. Sa narinig ay muling nagtagumpay ang bida na inisin ang hangal habang ang kasama ng hangal ay nagsabi na tatawagan raw niya kung sino man ang gumawa ng walang kwente na arrangements na iyon. Nang sinabihan sila ng bida na di naman raw kailangan na maging mahirap para sa mga ito may plano pa raw siya kung kaya ibebenta raw niya ang gift card kay Mr. Jiang sa halaga ng 1.8 milyon. Sa narinig ay naisip ng mga fans ni Delilah na maraming mayayaman raw ang gusto na gumastos ng milyon-milyon para lang kay Delilah pero bakit raw ba na ayaw ng bida at gusto pa nito na ibenta ang pagkakataon. Babalik sa bida na nagsabi na kung ayaw raw ni Mr. Jiang ay sa iba na lang raw niya ibebenta. Sa narinig ay nagsaad ang isang mayaman na matanda na magbabayad raw siya ng 2 milyon para sa gift card na yung dagdag naman ni Wushuang na magbabayad raw siya ng 3 milyon habang tinaasan pa ng iba ang offer. Sa mga narinig ay nag-offer ng 10 milyon si Mr. Jiang ibigay na raw ng bida ang card sa kanya. Sa narinig ay tinanggap ng bida ang deal nito, sa isip naman ng hangal ay naiiyak ito dahil natagalan lang raw siya ng pagsagot naging ganun na raw agad at mas malaki pa raw ang nagastos niya. Pagtapos ay nagbayad na nga ito sa bida gamit ang kanilang phone pagtapos ay umalis na ang bida na nagpasalamat kay Mr. Jiang dahil sa kabutihan raw nito sa kanya sigurado raw siya na magkikita pa sila sa susunod. Samantala nagtanong si Wushuang na bakit raw ba binigay ng bida ang pagkakataon na makasama si Delilah di nga raw ganun ang ugali ng bida dagdag pa ni Miss Han na alam naman raw niya na mayaman ang bida kung kaya baliwala lang raw ang 10 milyon. Sinagot sila ng bida na kapag raw kumain siya kasama si Delilah paano na raw ba ang dalawa di raw niya pwede na iwan ang mga ito lalo na raw ngayon na di sila ligtas dahil sa mga assassin ano raw kaya na sila na lang ang kumain at magsaya. Sa narinig ay namula ang dalawa dahil talagang maalalahanin raw ang bida sa kanila. Samantala lilipat ang eksena sa hangal kung saan masaya ito na mayroon na siyang pagkakataon na mapalapit kay Delilah sino raw ba ang makakapagsabi sa kanyang kakayahan raw baka mamayang gabi na raw ang kanyang maswerteng gabi. Nang matigilan ito ng may lumapit na babae rito na nagtanong kung ito raw ba ang nakakuha ng invitation, sinagot siya ng hangal na siya raw bakit ano raw ba ang kailangan nito. Sinagot siya ng babae na di raw maganda ang pakiramdam ngayon ni Delilah dahil napagod raw ito sa pagtatanghal kaya di na raw tuloy ang dinner nito kay Delilah ngayong gabi. Sa narinig ay nabitawan na lang ng hangal ang card kaya nahulog ito sa sahig parang nabiyak pa ang ulo nito dahil nasayang lang raw niya ang kanyang 10 milyon para lang sa wala. Pagtapos nagsaad ito na ayos lang raw kung di raw ngayon maaari na lang raw nila na ilipat ang oras sa ibang araw. Sinabihan naman siya ng babae na di raw nito naiintindihan ang oras raw ni Delilah ay masyadong abala kaya bilang balik ay magbibigay na lang raw sila ng regalo kay Mr. Jiang bilang kapalit. Sa narinig ay naisip ni Mr. Jiang na tingin raw ba ng mga ito na isa lang siya na normal na tao pagtapos tinulak nito ang babae na nagsabing kilala raw ba siya ng mga ito kailangan raw niya na kumain kasama si Delilah ngayong gabi kahit ano raw ang mangyari. Sa nakita ay tinawag ng babae ang mga gwardya para paalisan sa lugar si Mr. Jiang na agad sinunod ng mga gwardya. Habang nagsaad ang hangal na kilala raw ba siya ng mga ito para gawin ng mga ito ang bagay na yon sa kanya pero sinipa siya ng gwardya paalis na sinabing tumigil na raw ito sa pagsasalita ng kung ano-ano at umalis na. Pagtapos ay lilipat ang eksena sa Royal Capital Hotel kung saan balak na kumain ng bida na sabi pa nito na maganda raw talaga ang 7-star na hotel na yon. Nang may dumating na sasakyan sa kanilang likod kaya napalingon ang bida rito nakita niya si Delilah na bumaba sa sasakyan. Sa nakita ay naisip na lang ng bida kung ano raw ba ang ginagawa ng babae na yon sa lugar gaya ng bida ay nagtataka rin ang dalawa dahil paano na raw ba ang dinner nito kay Mr. Jiang. Sinabihan naman sila ng bida na wala na raw silang pakialam pa sa bagay na yun kahit raw gaano kahanga-hanga ang isang celebrity di raw nila pwede na hayaang magutom sila sa pagtingin lang rito kailangan na raw nila na magmadali dahil nagugutom na raw siya. Pagtapos ay dinaanan sila ni Delilah habang tumingin pa ito sa bida. Sa nakita ay nagtanong ang bida kung bakit raw ba tumingin sa kanya si Delilah nang ganun di raw kaya na nagpunta ito para sa kanya. Maya-maya sa 52 na palapag kung saan humahanga si Wushuang dahil napakaganda raw ng lugar na yun gaya raw ng inaasahan sa 7-star hotel. Dagdag pa ni Miss Han na ang design raw ng hotel ay di mas malala sa pinakamagandang hotel sa Shanghai. Nang may pumihil na gwardya sa bida dahil ang kainan raw na yun ay nabook na kaya mabuti raw na kumain na lang ang bida sa ibaba. Sa narinig ay nagsabi si Wushuang na sino raw ba ang mga ito sa tingin nila magbabayad raw siya ng doble sa binayad ng kung sino man ang nag-book ng kainan na yon.
Nang matigilan ng gwardya nang may nagsabi sa kanyang likod na di na raw ng mga ito kailangan na maging ganon dahil kakain lang naman raw siya sa lugar kung kaya di na raw kailangan ng mga ito na paalisin ang mga balak na kumain sa lugar. Pagtapos ay humingi ng tawad si Delilah sa mga ito dahil naging bastos nga raw ang kanyang gwardya pero ginagawa lang raw nito ang trabaho nito para raw masiguro ang kanyang kaligtasan sa mga tao kung kaya sana raw na naiintindihan ng mga ito. Sinagot siya ni Wuswang na ayos lang raw at kakatapos lang raw nila na manood ng concert nito at di raw nila inaasahan na makikita ito ngayon. Sa narinig ay masaya na sinabi ni Delilah na nagtungo rin daw pala ang mga yun sa kanyang concert. Masaya siya na sinagot ni Wuswang na nasa unahan raw sila at nagawa pa raw nila na makipagkamay rito. Sa narinig ay nagsaad si Delilah na naaalala na raw niya ang kaso marami raw ang tao sa lugar ng oras na yun ang naaalala lang raw niya sa mga ito ay ang bida pamilyar raw ito sa kanya. Sa narinig ay nagsaad si Wuswang na sikat rin daw ang bida sa kanilang bansa kung kaya baka raw na nakita na ni Delilah ang video nito. Sa narinig ay naalala na nga ni Delilah ang bida ito raw ang sikat na si Mysteria na may napakahusay na talento karangalan raw niya na makita ang bida. Dagdag pa nito na napanood raw niya ang mahusay na pagtatanghal ng bida ng piano kung kaya ayos lang raw ba sa bida na magpatugtog ito ng piano para sa kanila. Sa narinig ay nagulat ang bida pagtapos sinabi nito na ang kanyang kasikatan raw pala ay nakaabot na raw pala sa ibang bansa. Habang nagsaad si Wuswang na magpatugtog na raw ang bida gusto na rin daw niya talaga na marinig ito mula nang marinig raw niya ang pagtatanghal nito sa barko pero di raw siya nakakuha ng pagkakataon dagdag pa ni Miss Han na gusto na rin daw niya na marinig ang bida. Sa narinig ay nagsaad ang bida na susubukan raw niya pero natatakot raw siya na baka mapahiya raw siya dahil matagal na raw siya nang huli na nagpatugtog kaya natatakot raw siya na baka raw di na siya magaling. Sa isip pa ng bida gusto raw niya na makita ang balak ng babae na yun kaya titignan na lang raw niya ang mga mangyayari. Pagtapos ay nagsimula na ang ating bida na magpatugtog sa isip ng dalawa na kahanga-hanga raw talaga ang bida dahil napakahusay raw nito na magpatugtog dagdag pa ni Delilah na parang malaya raw ang bida pero mukhang may malungkot raw ata ito na dinadala sa loob nito habang ang gwardya ay naiiyak dahil naaalala raw niya ang kanyang tirahan. Habang makikita na parang may nakamasid sa bida na nakahandang patayin ang bida. Maya-maya ay natapos na ang bida sa pagpapatugtog makikita na tumaas ang favorability ni Delilah sa 10. Patuloy pa ang pagtaas ng favorability nito sa isip pa niya na sa husay raw ng bida ay kahit ang kanyang guro raw ay di makukumpara rito talagang kahanga-hanga raw ang bida pagtapos makikita na umabot na sa 30 ang favorability nito. Sabay tumaas rin ang favorability ni Miss Han sa 5, kasalukuyan favorability 90 points. Sa isip pa nito na talagang iba na raw ang bida ang gaya raw ng bida ang natatangi sa mundo na may kakayahan na maging cultivator. Gaya ng iba tumaas rin ang favorability ni Wuswang sa 1, kasalukuyan favorability 97 points kung kaya mabibigyan ng 10 strength points ang bida na may kasalukuyan 140 na strength points. Pagtapos ay nagpalakpakan ng mga ito sa husay ng ating bida habang makikita sa labas ang assassin na papatay sa bida. Sa loob naman ay napapaisip ang bida na ang pagiging masyadong magaling raw ay nakakalungkot rin lalo na raw na pakiramdam niya na siya na ang pinakamagaling na magpiano sa mundo. Nang pinutok na ng assassin ang sniper dahil nakakita na ito ng pagkakataon pero sa sobrang swerte ng bida ay ang pagyuko nito bilang tanda na siya ay tapos na ay naging sanhi pa kung bakit siya nakaligtas sa nangyari at di siya ang tinamaan ng sniper. Sa nangyari ay gulat na gulat ang tatlo pagtapos agad na nagkagulo sa lugar dahil may nagtangka raw na pumatay sa kanila. Habang ang bida ay nagsaad na gusto raw siya na patayin ng mga iyon pues managinip raw ang mga ito dahil di raw iyon mangyayari dagdag pa nito na ang assassin raw sa panahon ngayon ay wala ng creativity dahil ang akala raw niya na gagamitin ng mga ito ay isang rocket launcher pero mukhang sniper lang raw pala ang balak ng mga ito na ipangpatay sa kanya tingin raw niya na dapat niyang bigyan ng pagkakataon ng mga ito. Habang sa nakita ay sinabihan ito ni Wuswang na nababaliw na raw ba ito dapat na raw na duma pa ang bida upang di ito mamatay. Sinagot siya ng bida na wag raw ito na mag-alala sa kanya dahil maswerte raw siya kaya ang bala raw ay di tumatama sa kanya pagtapos tinawag pa nito ang waiter dahil gusto raw niya na mag-order ng pagkain. Pagtapos ay lumipat ang mga ito sa ibang palapag kung saan nagsaad si Wuswang na nasa capital raw sila pero nangyari pa rin daw ang bagay na yun talagang wala na raw ba na hustisya ang mundo. Pagtapos nagtanong si Miss Han kung ayos lang raw ba talaga ang bida na sinagot ng bida na ayos lang raw siya. Dagdag pa ng bida na mabuti na lang raw na di pa nagtangka ang sniper na ulitin ang ginawa nito dahil kung ginawa raw nito ipapakita niya sana kung paano pumatay ng tao gamit ang chopsticks. Sa narinig ay naisip na lang ni Miss Han na dapat raw di na sinasabi ng bida ang bagay na yon.
Nang nagsaad ang isang lalaki na humihingi raw siya ng tawad sa nangyari pero ang pulis raw ay malapit na makarating sa lugar kaya kumalma lang raw ang mga ito. Sa narinig ay nagtanong si Wuswang kung ayos lang raw ba si Delilah, ang pulis naman raw ay parating na. Sinagot siya nito na ayos lang raw at salamat raw sa pag-aalala ni Wuswang. Habang sa isip ng bida na magaling raw talaga umarte si Delilah dahil sinabi raw sa kanya nito na magpatugtog ng piano tapos may nakaabang na raw pala na sniper sa lugar kaya imposible raw na nagkataon lang ang bagay na yon. Pagtapos sinabi ng bida na sigurado raw nakabilang si Miss Delilah sa mga Bloody Rose, alam raw niya na ang sniper ay kagagawan nito. Sa narinig ay nagsaad si Delilah na di raw niya maintindihan ang sinasabi ng bida. Sa narinig ay nagsaad ang bida na ang piano raw ay nasa distansya kung saan makikita siya ng sniper mula sa Twin Tower kaya halata na raw ang balak nito, nilagay raw nito ang piano sa ganung posisyon para maplano ang lahat at kung di raw siya swerte malamang raw na sumabog na ang kanyang ulo. Sa mga sinabi ng bida ay labis ang pagkagulat ng dalawa habang nanatiling tahimik si Delilah. Dagdag pa ng bida na ang pagiging sikat raw ni Delilah ay panakip lang raw nito upang matakpan ang katotohanan na isa itong assassin. Sa narinig ay nagsaad ang matanda na kasama ni Delilah na si Delilah raw ay sikat sa buong mundo kaya walang kabuluhan raw ang sinasabi ng bida at mungkahi raw niya rito na magpatingin sa ospital. Pagtapos ay maraming gwardya ang dumating sa lugar. Pagtapos nagsaad si Delilah na di raw naiintindihan ng bida, ipapangako raw niya rito na di siya isang assassin at humihingi raw siya ng tawad na malapit na namamatay ang bida dahil sa kanyang kahilingan. Sa narinig ay naisip na lang ng bida na di raw kaya na di talaga ang babae ang may pakana ng lahat pero imposible raw yun, ibig raw ba na sabihin na nagkataon lang raw ang lahat. Nang nagsaad naman si Miss Han na wag raw maging padalos-dalos ang bida, parating na raw ang mga pulis. Sinagot siya ng bida na di naman raw siya nagiging padalos-dalos pagtapos humingi ito ng tawad kay Delilah dahil napagbintangan raw niya ito kaya humihingi raw siya ng tawad, sana raw na mapatawad siya nito. At doon na po nagtatapos, maraming salamat sa panunood.